الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid na mga mag-aaral mula sa mga beginners, ngayon ay papasok na tayo ngayon sa inyong subject sa akin sa Tauhid. So unang-una, kunin muna natin ang definition ng Tauhid. Okay? Kunin muna natin ang kahulugan ng Tauhid. Anong ibig sabihin ng Tauhid? Ang ibig sabihin ng Tauhid ay gagawin mo ang isa o ang bagay na isa lang. An tuwahhida ash-shay o an taj'alahu wahidan. Gagawin mo yung isang bagay na iisa lang. Ika nga. So, ang ibig sabihin ng Tauhid ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa Kanya sa pagsamba. Ibig sabihin, wala kang sasambahin maliban sa Allah lamang. At ang Tauhid ay usaping paniniwala at usaping puso. Ito ay usaping puso o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay usapin tungkol sa pagsamba sa Allah. Paniniwala sa Kanya na Siya lang ang karapat-dapat na sambahin. Yan ang ibig sabihin ng Tauhid. Ang Tauhid ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah. Bakit tayo nilikha ng Allah? Upang sambahin natin Siya. Ang Tauhid ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah ang mga sugo at mga propeta. Bakit sila pinadala ng Allah? Upang iutos sa mga tao na sambahin ng Allah sa kaisahan niya. So, ang definition ng Tauhid, huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala alal ibadah. So, ang paniwalaan, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba lamang sa Kanya. O ifradullahi ta'ala bil ibadah. Paniwalaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na Siya lamang ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin. Yan ang ibig sabihin ng Tauhid. Galing sa salitang wahid. Wahid, Tauhid, wahada, yuwahidu, tauhida. So yan po ang ibig sabihin ng Tauhid. So ang usapin natin dito ay ang ating paniniwala. So dadako tayo sa unang usapin, ang kahulugan ng La ilaha illallah. At ito po yung Tauhid. La ilaha illallah. Sa mga bagong yakap sa Islam, binigkas niyo po ito. Anong ibig sabihin ng La ilaha illallah? Unang-una, ang La ilaha illallah mga kapatid, ang susi ng paraiso. Ang La ilaha illallah, ang susi sa pagpasok sa paraiso, datapwat walang susi na hindi nagtataglay ng ngipin. Susi ng paraiso pero may ngipin. Hindi po sapat na bigkasin mo lang ang La ilaha illallah na hindi mo makukuha ang kanyang mga ngipin. Kagaya ng mga susi na hawak natin, may mga ngipin yan. At kung iyong madadala ang susi na may mga ngipin na sa tamang sukat at hugis nito, mabubuksan ito sa iyo. At kung hindi ito mabubuksan sa iyo, ang mga ngipin ng susing ito ang siyang mga kondisyon ng La ilaha illallah. So, ang La ilaha illallah, ang ibig sabihin ng La ilaha illallah, ay walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. So, narito po ang kanyang kahulugan, nandito po sa baba. Ito po. Ito po ang kanyang kahulugan, guguhitan ko po sa inyo. So, hindi po nakalagay dito. So, yan po. Walang karapat-dapat na sambahin. Sa kalangitan at kalupaan, maliban sa Allah lamang. Yan. La ilaha illallah. Nag-iisa lamang ang Diyos. Siya lang ang karapat-dapat na sambahin. So, ito ang kanyang mga ngipin. Ang mga sumusunod. Unang kondisyon, ang pangunawa sa kahulugan nito na siyang nagtatakwil sa kawalan ng kaalaman. So, kinakailangan ay maunawaan mo ang kahulugan ng La ilaha illallah. Magkaroon ka ng kaalaman sa La ilaha illallah. Ito ay ang lubos na nagtatakwil sa pagiging tunay na Diyos ng lahat ng sinasamba maliban sa Allah. At ang pagpapatutuo nito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsabi ang Allah, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. So,
Hindi po sapat na hindi mo alam ang kahulugan ng la ilaha illallah. Kaya sabi ng Allah, dapat iyong malaman o Muhammad, katotohanan ng walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan at gayon din sa mga kasalanan ng mga sumasampalatayang lalaki at mga sumasampalatayang babae, sapagkat ang Allah ay nakababatid ng iyong mga galaw sa umaga at iyong pinagpapahingaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang naitatago, walang lingid sa Kanya. Alam niya lahat. Hayag at lingid sa kaalaman natin, alam ng Allah. Kaya kinakailangan na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman upang unawain ng tauhid ang la ilaha illallah. Ibig sabihin, walang karapat-dapat na sambahin sa mga kalangitan at kalupaan maliban lamang sa Allah dahil siya ang may-ari ng kalawakan, ang kalangitan at kalupaan. Nilikha niya ito lahat. At narito ang gantimpala. Kapag nabigkas mo ang la ilaha illallah na alam mo ang kahulugan niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang namatay habang kanyang nalalaman na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay makakapasok sa paraiso. Subhanallah. Ito ay hadis ni Muslim. Pag namatay ang tao na alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso dahil ito ang susi ng paraiso. Pangalawang ngipin ng la ilaha illallah kasi kailangan malagyan natin ng ngipin ang susi ng paraiso, ang wagas na paniniwala. Kailangan maniwala ka na isa lang talagang Diyos, na siyang nag-aalis ng pag-aalinlangan. Dapat wag ka na magduda. Huwag ka na magduda na kay Eli Soriano ang tama, kay Felix Manalo ang tama, kay ganito ang tama. Huwag ka na mag-alinlangan. Dahil ito ang dala ng mga sugo at mga propeta na relihiyon, ang pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah. Ito ay ang pagkapanatag ng kalooban dito ng walang pag-aalinlangan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga mananampalataya lamang ay yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at sila ay walang pag-aalinlangan dito. So, ang pangalawang susi o ngipin ng la ilaha illallah ay kinakailangan al-yaqin, walang pag-aalinlangan. Na ang Allah lamang ang siyang Diyos na karapat-dapat sambahin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghairu shakin fayuhjabu anil jannah. Anong ibig sabihin nito? Ito ang kahulugan sa baba. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay tunay na sugo ng Allah. Hindi mangyayaring sa sandaling haharap ang isang lingkod sa Allah na walang pag-aalinlangan sa dalawang ito. Ibig sabihin, pagka ikaw ay walang pag-aalinlangan sa sinabi mo na la ilaha illallah, siya ay hahadlangan sa paraiso. So, kapag ang tao ay walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, ay diri-diretso siya sa pagpasok sa paraiso. So, kinakailangan sigurado po tayo na tinanggap natin ang taos-puso na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Ang pagtanggap sa mga kahilingan nito sa puso at dila. Al-Qabul. So, pangatlo, Al-Qabul. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanilang mga hindi Muslim, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Katotohanan kapag sinabi sa kanila ang la ilaha illallah, sila ay labis na magmamalaki. At sinasabi nila, ano? Iiwanan ba namin ang aming mga Diyos? Mga Diyos-Diyosan, mga. Subhanallah, ang dami nilang Diyos. Dahil lamang sa isang manunula, isang magaling magtula, gumawa ng tula na nasisiraan ng bait.
Iiwanan ba namin ng Diyos-Diyosan namin na ito, mga rebulto na ito, dahil lang sa magaling magtula na yan na si Muhammad? Siyempre, hindi naman magaling magtula si Muhammad. Hindi naman siya marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Kaya hindi na tinanggap yung la ilaha illallah. Na ang ibig sabihin ng sila ay labis na magmalaki, sila ay nagmamalaking sabihin din ito tulad ng pagsabi ng mga Muslim sa banal na salitang ito. Si Ibn Kathir, isa siyang scholar na nagbigay ng kahulugan sa Quran. Ang nag-ulat nito sa kahulugan nito. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqil islami wa hisabuhu 'ala Allah." Ito ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pag-utusan ako na makipaglaban sa sangkatauhan hanggang sa sabihin nila ang la ilaha illallah. Sapagkat ang sino mang magsabi ng la ilaha illallah, katotohanan ligtas sa akin ang kanyang kayamanan at ang kanyang sarili. So hindi siya pwedeng girahin ng propeta, hindi pwedeng gawing ganima ang kanyang kayamanan, maliban sa mga karapatan ng Islam, ibig sabihin kagaya ng zakah, at ang Allah na lamang ang bahala sa pagtutuo sa kanya. Allah na lang bahala sa kanya sa kabilang buhay. Muslim na rin naman siya, so Allah na lang bahala sa kung ano mga mali niya sa mundo. Pang-apat, ang pagpapasailalim at pagsuko sa mga itinuturo nito. Ibig sabihin, al-istislam. Ang sabi ng Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Sinabi ng Allah, at magbalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa kanyang kalooban. Dapat tayo ay sumuko, magpasailalim sa katuruan ng la ilaha illallah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, fala saddaqa wala salla, sapagkat hindi siya naniwala sa Quran at kay Muhammad at hindi siya nagdarasal. So, kailangan natin iwasan ang ganitong katangian. So, dapat po kasama sa ngipin ng la ilaha illallah, magpasailalim tayo, sumuko tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kumplito at ganap na pagsuko. Panglima, ang pagsasabi ng buong katotohanan ng nagpapawalang saysay sa kasinungalingan. Ibig sabihin, asidak. Kinakailangan totoo ang sinasabi mo at hindi ka nagsisinungaling. Totoo ang pagyakap mo sa Islam. Totoo ang pagiging Muslim mo at hindi ka nagsisinungaling. Ito ay pagsabi ng buong katapatan sa kanyang kalooban. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ahasiban nasu ayutraku sa suratul Ankabut, ayutraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ang sabi ng Allah, inakakala ba ng mga tao na hahayaan na lamang sila na magsasabing kami ay mananampalataya? Dahil ba ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka bibigyan ng Allah ng pagsubok? Mali po kapatid. Pagka ikaw ay mananampalataya, pag ikaw ay balik Islam, pag ikaw ay nag-Muslim, pag ikaw ay isang Muslim, isang mananampalataya, malakas ang pananampalataya, tandaan mo, darating sa'yo pagsubok. Pagsubok sa asawa, pagsubok sa anak, pagsubok sa kayamanan, pagsubok sa magulang. Darating sa'yo pagsubok. Kaya huwag kayong sumuko. Dahil dito kayo susubukin ng Allah. Inakala ba nila na sila ay mananampalataya at sila ay hindi nasusubukin? Hindi. Susubukin kayo ng Allah. Talagang sinubok na namin ang mga sumasampalataya o ang mga nauna sa kanila. At talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagpakatapat at talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagsisinungaling. Siyempre, dito mo malalaman ang nagsisinungaling at tapat pag binigyan ng pagsubok. Kasi pag binigyan ng pagsubok, susuko yan. Minsan babalik sa pagkakristyano. O kaya ititigil magsala. Kagaya ninyo, mga nag-aaral, pag sinubok kayo ng alam, minsan titigil na kayo mag-aaral. Tinamad ka na, wala ka ng internet, busy ka na, marami kang trabaho, gusto mo ng part-time. So, dito, nakikita ng Allah kung sino talaga sa inyong tapat. At sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Subhanallah, laki ng gantimpala na magiging matapat tayo. Walang isang taong sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam siyempre, at si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo na tapat sa kanyang kalooban, kundi ipagbabawal ng Allah sa kanya na makapasok sa impyerno. Pag tinanggap mo ang la ilaha illallah
at si Muhammad ay kanyang sugat tuloy propeta na ito ay tapat at hindi kasinungalingan, ipagbabawal sa iyo ng Allah na makapasok sa impyerno. Saan ka pa pupunta? Hindi paraiso. Pang-anim na ngipin ng la ilaha illallah al-ikhlas o ang katapatan. Ano naman ang kahulugan ng ikhlas? Ito ay ang pagdadalisay sa mga gawain sa pamagitan ng matuwid na layunin sa lahat ng bahid ng shirk. Kinakailangan walang halong pakitang tao. Yung pag-Muslim mo, hindi dahil sa amo mo, hindi dahil sa kaibigan mo, hindi dahil sa sino man na gusto mo, tinanggap mo ang Islam, tinanggap mo na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa maliban sa Allah, para sa Allah at hindi para sa tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sabi ng Allah, at walang ipinag-uutos sa kanila kundi para sumamba lamang sa Allah ng buong katapatang nag-uukol sa kanyang pagsamba. Hindi tayo inutusan ng Allah sa pagsamba sa Kanya na dapat ang layunin natin ay para lang sa Kanya. Kaya, kapag ang tao ay ginawa niya isang bagay hindi para sa Allah, walang gantimpala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang pinakamaligayang tao para sa kanila o para sa aking pamamagitan. Ibig sabihin ng propeta ay pwede kanya matulungan sa kabilang buhay. Kapag kayo mahuhulog na sa impyerno, pwede kang tulungan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pwede siyang mamagitan ay papasukin ka sa paraiso. Sa kondisyon, sa sino mang magsabi ng la ilaha illallah, nang tapat sa kanyang kalooban o sarili. Hindi siya sinungaling sa pagbigkas niya noon sa mundo ng la ilaha illallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah azza wa jalla. Anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Katotohanan ipinagkait ng Allah sa impyerno ang sino mang magsasabi ng la ilaha illallah na kanyang hinahangad sa pamagitan ng pagsabi na iyon ng kagalakan ng mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ikhlas. Ginawa niya ito para lang sa Allah at walang halong pakitang tao. So, pagbabawal siya ng Allah na makapasok sa impyerno, sa paraiso na lang ang kulang. At ang pangpito, ang pag-ibig, al-mahabba. Kinakailangan may kasamang pagmamahal sa pagsamba sa Allah. Ang pag-ibig sa banal na salitang ito at sa anumang inihiling nito at itinuturo at sa mga alagad nito na nagsasagawa ayon sa itinuturo nito at sumusunod sa mga kondisyon nito at ang pagkasuklam na sumasalungat dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. So, dapat magkaroon tayo ng pagmamahal sa pagsamba natin sa kaisahan ng Allah. Ano sabi ng Allah? Ito ang silang mga, yung mga hindi Muslim, ganito ang kanilang paniniwala at tayo mananampalataya, ganito naman lang sa atin. At mayroon sa mga taong gumagawa ng mga kaagaw o katambal sa pagsamba bukod sa Allah. At iniibig nila ang mga ito tulad ng pag-ibig nila sa Allah. Subhanallah. Shirk. Labas sila sa Islam. Subalit, ang mga sumasampalataya ay higit na matindi ang pag-ibig nila sa Allah o pagmamahal nila sa Allah. So, dapat ang pagmamahal natin sa Allah ay mas higit kaysa sa tao. Kaysa sino man. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawat al-iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahu. Pangalawa, wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Pangatlo, an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Tatlong bagay na kapag natagpuan ito ng tao, tatlong bagay mga kapatid, mga brothers and sisters, tatlong bagay na kapag natagpuan ito ng tao, pag nagawa ito ng tao, ay kanyang matatagpuan ang tamis ng pananampalataya. Ano yun? Pag natagpuan mo ito at nagawa mo ito, matatagpuan mo ang tamis ng pananampalataya. Anong una? Ang maging pinakamamahal sa kanya ay ang Allah at ang kanyang sugo kaysa sa iba sa kanila. Pag minahal mo ang Allah at ang kanyang sugo ng higit sa sino man, matatagpuan mo ang sarap ng pananampalataya. Huwag mong pahigtan ang pagmamahal mo sa Allah at sa kanyang sugo. Pangalawa, at ang pagmamahal sa isang tao na kanya ito minahal dahil sa Allah.
Mahalin mo ang kapatid mo para sa Allah at hindi para sa pera, hindi para sa makamundong bagay. At ang panguli, ang kanyang kamuhian, ang pagbabalik sa hindi pagsampalataya matapos siyang iligtas ng Allah dito. Tulad ng kanyang pagkamuhi na siya ay itatapon sa apoy. So huwag ka nang bumalik sa pagkaligaw, huwag ka nang bumalik sa pagsamba maliban sa Allah. Niligtas ka na nga ng Allah. Gusto mo pa bang ibalik ka sa impyerno? So pag nalaman mo ito, matatagpuan mo ang tamis ng pananampalataya. At ang panghuling sa lahat ng ngipin ng La ilaha illallah ay ang pagtanggi. Al-kufr, al-tagut, sa mga sumasampalatay sa mga tagut. Kaya kailangan tanggihan mo lahat ng sinasamba maliban sa Allah. At maniwala ka lamang sa Allah bilang isang tunay na Panginoon na karapat-dapat sambahin. Lahat ng sinasamba, mga inaalayan, mga sinasamba maliban sa Allah, layuan mo, mga ribulto ni Jesus, lahat layuan mo, ilabas mo sa bahay mo yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un alim. Ito ang kahulugan sa Suratul Baqarah, ayat 256. Walang sapilitan sa religion. Hindi natin pipilitin ng tao na mag-Muslim. Sa katunayan, naging mahayag na ang katotohanan sa kamalian. Malinaw ang mali sa katotohanan. Bakit mo pa kailangan pilitin ng tao? Alam na niya ang isa ang Diyos. Walang anak, walang ama. Si Jesus ay hindi anak ng Diyos. Siya ay sugo lamang at propeta ng Allah. Kaya ang sino mang tumangging sumampalataya sa mga Diyos-dusan at tagahari-harian, nanampalataya ka pa rin sa kanila, o tanggihan mo sila, ang sino mang tanggihan niya, tinanggihan niya pagsamba maliban sa Allah. Tinanggihan niya lahat ng mga ribulto. Pagkatapos ng tanggihan ito, at naniwala sa Allah, magkagayon tunay na kanyang napanghawakan na matibay ang banal na religion na walang nakakaputol dito. Ibig sabihin, tunay na pinanghawakan mo ng malakas ang religion at hindi ka na pwedeng mawalay pa dito. At ang Allah ay nakaririnig sa lahat ng mga pinagsasabi natin o ninyo, nakaalam sa lahat ng inyong ginagawa. So walang lingid na itatago natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi hurima maluhu wa damuhu. Ang sino man, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi ng la ilaha illallah. Alam niyo mga kapatid, itong salitang la ilaha illallah, napakagaan sa dila. Bigkasin mo lang yan palagi. Napakagaan sa dila, pero mas mabigat pa yan sa mundo at nilalaman. Mas mabigat pa yan sa mundo at nilalaman. At tumangging sumampalataya sa anumang sinasamba bukod sa Allah, sa kanya ay pinagbabawan na lapastangin ang kanyang kayamanan at tugo. So, bawal sa pakialaman ng kanyang kayamanan at ang kanyang tugo. Bakit? Kasi sumaksis siya ng la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah ang dahilan kung bakit kasi dito sa mundo, ang la ilaha illallah kung bakit ka papapasukin ng Allah sa paraiso. At ang pinakamataas na antas ng pag-alala sa Allah, ang dhikr sa Allah, ay ang la ilaha illallah. Pag binigkas mo yan araw-araw, napakalaki ng gantimpala. At pag namatay ka, na yan ang huling nabigkas mo, ay la ilaha illallah, paraiso ka po. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa hadis, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ang sino man na ang huling nabigkas niya sa mundo bago namatay ay la ilaha illallah, papapasukin siya ng Allah sa paraiso. Kaya bilang huling payo, pag may nakita kayo na hindi pa Muslim o Muslim na mamamatay na, naghihingalo na, nasa bingit na ng kamatayan, ipabigkas niyo sa kanya yan. Dapat yan po ang huling mabigkas niya. Then huwag niyo na po siyang ipakausap sa iba. Sa magulang mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa kamag-anak mo, ipabigkas niyo sa kanya ang la ilaha illallah, dahil ang sino mang mabigkas niya ito ng taos puso, papapasukin siya ng Allah sa paraiso. So hanggang dito na lamang, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.